Sa nakaraang video ay natapos tayo kung saan ay naiinis na napapasabi ang tumatayong Palace Master ng Northern Sea Ice Palace na ang isang ito ay labis na napakalakas. Kaya naman matapos na titigan nito si Qian Yuwun, ay napasabi siya na ang taong ito ay nasa labis na kakaibang level na, kaya naman ay ano na ang kanyang gagawin pa ngayon sa sitwasyon na kanyang kinakaharap. Nang bigla naman na malakas na nagutos ang Blade Mastery Sect Leader na si Bayuk Ryu sa kanyang mga kasamahan sa Supreme Saber of Six Martial Arts Sect na agad na paslangin ang ating bida, kaya naman ay agad na nagsisugod ang mga ito. Sa isip naman ni Qian Yuwun na ang mga ito ay halos nasa evolutionary realm o higit pa, ngunit nang magawa ng mga ito na makarating sa kanyang kinaroroonan, ay agad naman itong umiwas sa kanilang mga atake dahil sa napansin niya na ang ginamit ng umatake ay hindi ang martial arts ng Supreme Saber of Six Martial Arts Sect. Nang bigla naman itong may naramdaman na papaatake mula sa kanyang likudan, kaya naman ay agad niya itong hinarap, at nang magtama ang kanilang mga kamao sa isa't isa, ay bigla naman na may lumabas ditong espada, upang agad na maputol ang isang braso ng umatake. Sa nangyari ay nabibigla naman na napasabi sa isip si Bayuk Ryu sa kanyang sarili na anong mayroon sa armor ng isang iyon at kung bakit bigla na lamang na naging espada ang kamay nito. Nang bigla naman na ginamit ng ating bida ang kanyang void capture technique, at mabilis na kinuha ang mga kasamahan nito, at agad na pinag-untog, upang magawang masira ng kanilang mga suot na maskara. Matapos nakuhanin ni Qian Yuwun ang isa, ay napasabi naman siya dito na ang isang ito ay mukhang kinokontrol lamang, nang bigla naman itong naalala ang sinabi ng anak ng dating Palace Master ng Northern Sea Ice Palace, at ayon dito ay ang dating pinuno ng demonic cult, ang Supreme Heavenly Demon ay nakasuot din ng bakal na maskara kagaya ng mga ito. Sa kabilang banda naman ay matapos na masaksihan ni Bayuk Ryu ang mga nangyari ay galit itong napasabi sa kanyang mga kasama na kung ano pa ang kanilang ginagawa at kung bakit hindi pa sila umatake lahat. Dahil dito ay agad naman silang nagsisugod sa kinaroroonan ng ating bida, ngunit habang papasugod ay inutusan naman ni Qian Yuwun ang nanomachine na i-scan ang mga muka ng mga ito, at tignan kung isa ba sa mga ito ang Supreme Heavenly Demon. Habang ginagawa naman ito ng nanomachine ay matagumpay naman sa pagilag ang ating bida sa ginagawa ng mga ito na pag-atake sa kanya. Nang bigla naman na sinabi ng system na hindi niya magawang makilala ang kung sino na wala ang pagkakakilanlan sa kanyang database, sa nangyari ay malungkot naman na napasabi si Qian Yuwun na hindi niya din alam kung ano ang itsura nito. Kaya naman dahil sa nangyari ay napagdesisyonan na ng ating bida ang umatake sa kanila. Dahil sa tingin niya ay wala sa mga ito ang dating pinuno ng demonic cult. Matapos ay agad naman na binetuhan siya ng mga sandata ng mga miyembro ng Supreme Saber of Six Martial Arts Sect mula sa malayo, upang agad siyang mapasalag, kaya naman nang matapos, ay agad nitong kinontrol ang lahat, at matagumpay na naibalik sa kanila ang mga atake. Naiinis naman si Qian Yuwun dahil sa nangyari at mukhang sa tingin niya ay kailangan niyang suriin isa-isa ang mga martial arts ng mga ito, dahil kailangan niyang matukoy kung sino sa kanila ang gumagamit ng Heavenly Demon Sword Art. Sa kabilang banda naman ay habang nasasaksihan ng pinuno ng Moyong Clan ang mga nangyayari sa kinaroroonan ng ating bida, ay gulat itong napapasabi na alam na niya na ang Demon Lord ay isang halimaw. Ngunit ang armor na suot nito ay labis na nakakamangha. Nang bigla naman siyang tinanong ng General Strategist na kung nakita ba niya ang ginagawa ni Qian Yuwun, dahil hindi man lamang ito gumamit ng kahit ng kanyang internal energy upang protektahan ang kanyang sarili mula sa mga pag-atakeng iyon sa kanya. Sa kabilang banda naman ay hindi makapaniwala si Bayuk Ryu sa kanyang nakikita, dahil sa nagawa lamang na paslangin ng isang iyon ang kanyang Demon Iron Squad ng ganun lamang kadali. Kaya naman ay habang abala ang ating bida sa pagharap sa natitira pa niyang mga tauhan, ay mabilis itong naghanda upang tumakas na sa lugar. Sa kinaroroonan naman ng mga miyembro ng Murem Alliance, ay sinabi ng General Strategist sa pinuno ng Moyong Clan na ito na ang kanilang magandang pagkakataon, dahil habang abala ang Demon Lord sa pagharap sa mga natitirang miyembro ng Supreme Saber of Six Martial Arts Sect ay maaari na silang tumakas, na agad naman itong sinang-ayunan, na maging sa kabilang banda naman sa grupo ng Northern Sea Ice Palace ay pareho din ang kanilang naiisip na plano kagaya sa mga miyembro ng Murem Alliance. Agad naman na napansin ito ng ating bida, kaya naman ay habang papatakas ang mga ito,
ay mabilis naman na nagpadala ng signal si Xian Yuwon sa di kalayuan, upang agad na mapahinto ang mga ito. Kung umabot ka na sa parte ng video na ito ay maaari lamang na i-click ang like at super thanks sa baba bilang pagsuporta. Maraming salamat. Nang bigla naman na may kung sino sa di kalayuan ang papalapit sa kanilang kinaroroonan. At nang magawa na nitong makalapit, ay napasigaw naman ang Moyong clan leader na ito ay ang Dark King, kaya naman nang maramdaman siya ni Xian Yuwon ay agad siya nitong tinawag. At sinabi na ang Merm Alliance ay nagawang sirain ang kanilang pakikipag-alyansa dahil sa pagkaganid at sinubukan na kuhanin ang kung anong sa kanya, kaya naman ay nag-utos ito na pasukuan ang lahat, at paslangin ang kung sinong magnanais na manlaban. Sa nangyari ay galit naman na napasabi ang pinuno ng Moyong clan na kung sino ba sila upang gumawa ng pagpaslang, ngunit hindi naman sila sinagot pa ng Grand Guardian bagkus ay pagkatapos na sang-ayunan ang iniutos ni Xian Yuwon, ay agad naman silang naghanda upang makipaglaban. Sa nakitang ito naman ng Moyong clan leader ay napasabi ito sa kanyang isip na hindi maganda ang nangyayari ngayon, dahil ang Dark King at ang Six Swords Troop ay nasa kanilang harapan, habang ang kanilang pinuno naman ay nasa kanilang likudan, ngunit kung hihingi sila ng kapatawadan kay Xian Yuwon at tulungan ito, ay maaaring magawa nilang maresolba ang sitwasyon nila dito. Nang bigla naman na sumigaw ang tumatayong Palace Master ng Northern Sea Ice Palace at sinabihan ang lahat na huwag silang matakot, dahil lilinisin niya ang kanilang dadaanan, kaya naman ay agad nitong tinawag ang kanyang mga tagasunod upang makipaglaban. Sa nangyari ay mabilis naman na sumugod dito ang Grand Guardian, na sinabayan din ng tumatayong Palace Master, kaya naman nang magpang-abot ang pag-atake ng dalawa, ay sa isip ng tumatayong Palace Master, ay anong sinasabi ng mga ito na pabagsakin sila at paslaningin kung naisin nila ang manlaban, at kahit isa pa sila sa pinakamakapangyarihang puwersa sa Zhongyuan, ay ang mga ito ay nasa sakop ng kanyang teritoryo ngayon, at mukhang labi silang minamaliit ng kanilang Demon Lord. Nabahala naman ang pinuno ng Moyong clan sa pagkilos na ginawa ng tumatayong Palace Master ng Northern Sea Ice Palace, ngunit sinabihan naman siya ng miyembro ng hukbo nito na ang kanilang tumatayong Palace Master ay isang Martial Master na nasa Mystic Realm, at siya ay kasing lakas ng 5 strongest Martial Master ng mga taga-Zhongyuan, dahil sa nangyari ay agad na din na sumugod ang mga kasamahan ng ating bida sa demonic cult. Habang pinagmamasdan naman ng General Strategist ang mga nangyayari sa paligid, ay napapasabi ito sa kanyang sarili na kung makikipaglaban sila sa masikip na lugar na kagaya nito sa dami ng bilang nila ay may pag-asa silang manalo, nang bigla naman itong napasabi ng hindi maaari, dahil ito na ang magandang oportunidad para sa kanila na makatakas, at titiyakin niya na tanging ang master ng Moyong clan at siya lamang ang magagawang makatakas sa lugar na ito habang abala ang lahat, kaya naman ay agad nitong tinawag ang pinuno ng Moyong clan upang pasunurin sa kanya. Sa hindi niya inaasahan ay nagulat ito dahil sa buong tapang na sinabi ng pinuno ng Moyong clan na bakit nila iisipin ang salitang pagsuko nang hindi man lamang nagagawa ang lumaban, kaya naman ay tutulong siya sa mga ito. Sa nakitang iyon naman nila Baekgi at ni Heobong, ay masayang naghanda ang mga ito at napasabi na magtutungo na sila sa labanan, ngunit bigla naman silang pinigilan ng kung sino sa kanilang likudan. At masayang-masaya na napapasabi na siya na si Mungmu na isang council elder ng demonic cult, ay ang bahala na umasikaso ng lahat sa lugar na ito. Kaya naman nang makalapit ito sa lugar ng labanan, ay agad naman itong sinalubong ng pag-atake ang papasugod na pinuno ng Moyong clan, upang agad itong mapadepensa. Sa nangyari ay naiinis naman siya dahil ang kanyang katapat ngayon ay ang kilala sa buong Guizhou na si Mungmu, at tanyag sa bansag bilang ang Dream Swordsman Mungmu. Kung nais mo na masubaybayan ang mainit-init na kabanata ay yupon lang ang notification bell pagkatapos mo na mag-subscribe.